Are you okay Nathaniel? Kanina ka pa tulala at parang malalim ng iniisip mo. Nandito sana ako para pag-usapan ang project naming gagawin sa company ko, pero mukhang wala ako sa huwisyo dahil kay Marcela. Sorry, my mind is occupied. Pare, pwede bang magtanong? May empleyado ka bang nagngangalang Marcela de la Serna? Yes, nasa finance department siya. Bakit mo naman naitanong, did you know her personally? Ano ba ang sasabihin ko? Kailangan ko bang sabihin sa kanya ang totoo? I know her. She is my ex-wife. Bakit pa ako maglilihim sa kaibigan ko? Nagulat ang ekspresyon niya sa sinabi ko. Oh, sa tagal nating magkaibigan but you did not mention her to me. Ang kilala ko lang na asawa mo ay si Nadia. How come? Sa 2 taon na pagiging mag-asawa namin ni Marcela, ni magselos hindi ko binanggit sa malalapit kong kaibigan about sa kanya. Maliban na lang sa 3 asshole na kaibigan ko. Si mommy ang may gusto nito, dahil kaiyahiya daw sa madaming tao kung malalaman na isa lang daw hamak na secretary ang napangasawa ko, baka daw bumaba ang tingin sa akin ng mga investor namin, kahit labag sa loob ko ang ginawa ni mommy. Because of my mom, you know her, she manipulated me ever since, at ako, isa lang akong sunod sanyeran sa mga kagustuhan niya. I'm just a coward. Hindi ko kayang ipaglaban ang babaeng mahal ko. I did something, nangilid ang mga luha ko. Nalaman kong hindi ako mabibigyan ng anak ni Marcela. She didn't tell me until I found out. I accidentally saw the results. I confronted her about it. At doon nagsimula ang panlalamig ko. Hindi ko matanggap na hindi na kami magkakaanak. Naging sarado ang isip ko sa pagmamakaawa niya na ayusin namin ang problema. Pero imbes na pakinggan ang pagsusumamo niya, nagloko ako, I cheated on her. Nabuntis ko si Nadia. Dahil sa nangyari hindi na ako nakapag-isip pang mabuti, I file an annulment. Awa ang nakikita ko sa reaksyon ni Jupas sa sinabi ko. Do you love Nadia? Umiling ako. Kaya lang naman ako pumayag sa kasal dahil sa anak ko. Ayokong ilayo ni Nadia si Enzo. Siya na lang ang mayroon ako. Iniwan sa akin ni Nadia ang anak namin. Mas pinili niya ang career nito kaysa makasama ang anak. Kung si Marcela siguro iyon. Mas pipiliin nitong makasama ang bata. Kaysa unahin ang sarili, napangiti ako nang maalala ko kung gaano kabuti ni Marcela. Pero napakasama ko dahil sinaktan ko lamang siya ng sobra. Kaya mahal na mahal ko pa din siya. Gusto mo bang malaman kung saan na nakatira si Marcela? Nakangiting sabi ni Joe Paz. Oo. Pero ayokong guluhin pa ang tahimik na nitong buhay, napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Ang kapal naman ng mukha ko kung magpaparamdam pa ako sa kabila ng pananakit ko sa damdamin niya, mas mabuti pa na hanggang malayong tingin na lamang ako. Kung mahal mo, ipaglaban mo, malay mo mahal ka pa din niya, huwag mong sisihin ang sarili mo. Lahat naman tayo nagkakamali sa desisyon natin, kahit naman ako nagkakamali din, sa bawat pagkakamali natin doon tayo natututo. Wala namang masama kung susubukan mo. Gustuhin ko man pero napangungunahan ako ng takot at hina ng loob. Ate, may lagnat si Nathan, napakainit niya, kaya dinala na namin sa hospital. Nag-undertime na nga ako buti pinayagan ako. Tumawag ito kaninang nasa opisina ko. Napatingin ako sa anak kong payapa nang natutulog. Sinabi ng doktor na oobserbahan pa si baby Nathan, baka daw na dengue ang bata. Uso pa naman ngayon, sana naman pangkaraniwang lagnat lang, kaawa-awa ang anak ko kapag nadengge ito. Ipagdasal na lang natin ate na maging maayos na si Nathan, na hindi dengue ang damapo sa kanya. Napatingin kami sa pinto nang pumasok ang doktor. Doktor, ano pong result, dengue po ba ang damapo sa anak ko? Don't worry, maayos na ang temperatura ng baby mo, kaya wala nang dapat pa tayong ipag-alala. By tomorrow pwede nang i-discharge si baby Nathan. Nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Salamat po Doc, buti na lamang hindi dengue. Hi, salamat naman, magiging okay na si Pogi. Nakauwi na din kami at okay naman na si Nathan, kaya nakahinga ako ng maluwag. Kawawa ang anak ko kung nagka-dengue, delikado pa naman sa bata ang ganoong sakit. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa Diyos. Lumiban muna ako ng 1 araw sa trabaho. Gusto kong masiguro na maayos na ang lagay ng anak ko. Leonila, pakitingnan nga muna si Nathan, lalabas lang ako't itatapon ko itong basura. Okay ate, kinuha ko sa kusina ang plastic bag na may lamang basura.
Ngayon kasi ang pick-up ng garbage truck. Ilalabas ko na para hindi na ako magkumahog mamaya. Lumabas ako sa gate, inilapag ko sa may gilid ng kalsada ang plastic. Napansin ko ang itim na sasakyang nakaparada sa may kabilang side. Napakunot-noo ako dahil ngayon ko lang napansin na may sasakyan pala ang kapitbahay namin. Sa tagal na namin dito wala naman akong nakikitang ganito kagarang sasakyan. Kahit di man ako maalam sa modelo ng sasakyan alam kong mamahalin ang isang ito. Ilang segundo pa niyang tinitigan, hindi ko kasi makita kung may tao sa loob. Dahil tinted ang sasakyan, baka naman may nakiparada lang. Hay kung ano-ano nang naiisip ko, pumasok na ako sa loob. Hindi pa ako nakakapasok sa loob ng bahay nang marinig ko ang ugong ng sasakyang paalis. Nakabukas ang side ng bintana kaya kita ko ang nasa driver seat. Nathaniel, mabilis ang takbo ng sasakyan kaya hindi ko na natitigan ang tao sa loob. Nagkakamali lang ba ang mata ko sa nakita? Paano naman mangyayaring nandito siya para lang makita ko? Nagpapatawa ba ako? Hinding-hindi na siya babalik sa akin. May asawa na siya. Baka nagkakamali lang ako. Pagkapasok ng bahay hindi ko maiwasang isipin ang nakita ko kanina lang. Hindi ako sigurado kung si Nathaniel nga ba yun. Baka naman namamalikmata lang ako. Bakit naman niya ako pupuntahan kung may bago na siyang pamilya? Ano naman ang kailangan niya sa akin? Oh, ate bakit ganyan ang hitsura mo? Para kang nakakita ng multo. Hindi multo, tao ang nakita ko. Pero hindi naman ako sigurado kung siya nga yun. Sino namang tao ang sinasabi mo? Pinakatitigan niya ako at hinihintay ang sagot ko. Si Nathaniel ang nakita ko, may dumaang sasakyan, naka-open ang bintana ng front seat kaya nakita ko ang tao sa loob. Pero hindi ko naman sure kung siya nga yun, ang bilis kasi ng pagpapatakbo ng sasakyan, ewan ko ba, mamalikmata yata ako. Ano naman ang pakay niya sa'yo? Una sa lahat, iniwanan ka niya dahil hindi mo siya nabigyan ng anak. Pangalawa, niloko ka niya, nakabuntis siya ng ibang babae habang kasal pa kayo at nagsasama pa lang. Pangatlo, pinili niyang makisama sa babaeng nabuntisan niya dahil mas mabibigyan siya ng anak. Pang-apat, nag-file siya ng annulment para tuluyan na siyang maging malaya. Panglima, pinakasalanan niya ang babaeng iyon. Ano pa ang dahilan niya na bulabugin pa ang buhay mo? Ang kapal ng mukha niya. Alam kong galit na galit ito kay Nathaniel. Hindi ko siya masisisi. Hindi siguro si Nathaniel yun, baka kamukha lang kaya napagkamalan ko. Pasensya na kung na-stress ka na agad, natatawang biro ko sa kapatid ko. Nakaka-stress naman kasi yung Nathaniel na yan, may gana pa siyang bumalik sa buhay mo. Sa kabila ng mga ginawa niya sa'yo, naku Ate Marcela, hindi mo dapat binibigyan pa ng pagkakataon ang lalaking iyon. Kahit na may anak kayo, hindi siya worth sa inyo ni Baby Nathan. Kasi mahina siya na harapin ang mga problema na dumating sa inyo bilang mag-asawa. May punto naman siya subalit may karapatan naman si Nathaniel na malaman na may anak kami. Ayokong ipagdamot ang pagkakataon na makasama niya ang anak namin. Siguro para na lang sa anak namin. Ang sa amin ay isang saradong aklat na lamang. Alam ko naman yun, pero paano kung hanapin ni Nathan ang ama niya? Ayokong ipagdamot sa kanya ang pagkakataon na makita niya ang ama nito. May karapatan si Nathaniel na malaman na may anak siya. Ayokong maging makasarili. Bahala ka ate, pero kung ako, hindi ko ipapakilala ang anak ko sa ganoong klaseng lalaki. Hindi ko masisi ang kapatid ko kung bakit ang laki ng galit nito kay Nathaniel. Nakita niya kung paano ako umiyak ng time na iniwan ako at sumama sa ibang babae si Nathaniel. Mukha akong gago dito. Pinagmamasdan sa malayo si Marcelal, gustong-gusto ko nang bigyan ng mahigpit na yakap si Marcela, ngunit hindi ko magawa dahil wala akong lakas ng loob, at mas lalong wala akong mukha na may haharap sa kanya. Kinabahan ako nang makita kong napatingin sa sasakyan ko si Marcela. Matagal niya itong tinitigan kaya malaya ko din siyang natitigan. Good thing, my car has tinted glass, kaya hindi makikita ang nasa loob. Pinakatitigan ko lang si Marcela. Malaki ang pinagbago niya. Umikli na ang mahaba nitong buhok. I love her silky long hair. Madalas kong haplasan yun kapag matutulog na kami. I love kissing her habang inaawitan niya ako ng paborito naming kanta. I miss her so much. Napakalaki ng pagsisisi ko sa naging desisyon ko. Huli na ang lahat para sa amin. Nakatanaw sa malayo. Kahit gustong-gusto ko na siyang yakapin ng mahigpit. Nag-init ang sulok ng mga mata ko. Totoo ngang palaging nasa huli ang pagsisisi.
Nagulat ako nang tumawag sa akin si Nadia. Sa totoo, how I wish hindi na ito magparamdam sa amin ni Enzo. Pero wala naman akong karapatan na hadlangan kung gusto niyang makita ang anak namin. Kahit na nga iniwan niya ito at ipinamigay na parang aso, siya pa din ang ina. Bakit ka napatawag? I'm going home by next week. I want to talk about US and about our son. Okay, message mo na lang ako kapag nandito ka na sa Pilipinas. Although I have this feeling she will come back to US, I'm not ready yet for her comeback. Nagmumukha talaga along stalker, nandito Alco ngayon sa harapan ng bahay nila Maysela. Sinundan ko siya mula sa pinagtratrabahuan nito hanggang umuwi ng bahay. Nanatili lang ako sa loob ng sasakyan ko, hinintay ko itong lumabas, napangiti ako nang lumabas siya. Ngunit napakunot ako ng noo, nakita kong may hawak siyang batang lalaki, nag-ampun ba si Marcela? Umiyak kasi ang baby na nasa bisig niya. Nakita kong lumabas din si Leonila, may iniabot itong bote kay Marcela. Habang pinapanood ko si Marcela, hindi ko maiwasang mapangiti, hinahagkan nito ang noo ng baby habang henehele niya. Pumasok na siya sa loob nang hindi na umiiyak ang baby na nasa bisig nito. Gusto kong pigilan si Marcela na pumasok sa loob ng bahay nila. Pero wala akong magawa dahil duwag akong magpakita sa kanya. Hinampes ko ang manibela, naiinis ako sa sarili ko, hindi ko na naman mapigil ang lumuha, hanggang kailan ko pagdudusahan ang lahat ng ito. Gustuhin ko man na lapitan siya pero hindi pa ako handang harapin ang babaeng sinaktan ko ng sobra, kailangan ko ng lakas ng loob at kapal ng mukha bago ko magawang magpakita. Nakatingin lang ako kay Nadia. Dumating na siya at tumuloy sa opisina ko. I want to talk to you Nathaniel, walang nagbago sa kanya. Ano ang pag-uusapan natin? Inayos ko ang papeles na nasa harapan ko. I want to file an annulment, ito na ba ang hinihintay kong pagkakataon? Maaari ko nang suyuin muli si Marcela kapag napawalang bisa na namin ang kasal, magsasama na kami kasama ng anak kong si Enzo. Okay, kung na-final mo na ang annulment, pipirmahan ko. But I have one condition, you sign the annulment but kukunin ko ang anak ko. Parang huminto ang inog ng mundo ko sa narinig sa kanya, bakit kailangang kunin niya si Enzo? Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa kanya, gusto kong bumawi sa anak ko, napatayo ako at ibinagsak ang mga kamay ko sa lamesa. No, you can't do that, hindi mo kukunin ang anak ko, hindi ba binigay mo na siya sa akin? Sinabi mong hindi mo na kami guguluhin, tapos ngayon kukunin mo? Anak ko din siya Nathaniel, kaya may karapatan pa din ako sa kanya. Oo, inaamin ko, hindi ako naging mabuting ina, pero ngayon gusto kong iparamdam sa anak ko ang pagmamahal ko, gusto kong bumawi sa kanya, hindi ako papayag. Kung ganoon, see you in court, hindi ako papayag na basta mo na lang kunin ang anak ko, may karapatan din ako sa kanya, because I am his father. Ako ang ina kaya sa akin siya mapupunta, kung hindi mo siya ibibigay sa akin, hindi ako makikipag-annul sa iyo. Alam kong si Marcela pa din ang mahal mo, hindi mo ako minahal. So ginagamit mo itong pagkakataon para ay panlaban sa akin, alam mong hindi ko kayang mawala si Enzo sa akin, at aaminin kong gusto kong mapawalang bisa ang kasal natin, I want to be free from this relationship na wala namang patutunguhan. Even at the start, hindi ko ginustong magpakasal, naging sunod-sanyaran ako sa lahat ng kagustuhan nila. Nagkahalo-halo na ang iniisip ko at that time, wala na ako sa tamang pag-iisip para pag-isipan pa ang tama, pinakawalan ko ang babaeng mahal ko dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng anak, naging makasarili ako. Lalaban ako Nathaniel kung yan ang pasya mo, see you in court then, ayoko sanang umabot ito sa korte dahil ayokong maapektuhan ang anak namin, napakabata pa niya para sa ganito, pinag-aagawan namin siya, pwede namang pag-usapan. Bakit kailangang may condition ka pa? We can talk this matter without arguing. Ayokong makarating pa tayo sa korte para lang sa custody ng anak natin, pareho nating anak si Enzo, kaya pareho tayong may karapatan, hindi ko kayang mawala si Enzo, nawala na nga sa akin si Marcela pati ba naman ang anak ko, hindi ko nakakayanin yun. Alam kong pagkatapos nito, hindi ka na makakabalik sa buhay ko. Gusto kong mabuo ang pamilya natin, hindi ako naging mabuting ina at asawa sa iyo noon, pinagsisihan kong iniwan ko kayo, mas pinili ko ang career kaysa sa inyo, kaya ngayon gusto kong bumawi sa inyo ni Enzo, parang gusto kong sumbatan siya,
pero hindi ko na lang ginawa. Nanlulumo ako dahil akala ko ito na ang pagkakataon ko para makawala sa kasal namin. Pag-iisipan ko, Nadia, alam mong sa una pa lang hindi ko ginusto ito, alam mo yan, pero hindi ko pinagsisihan na dumating sa buhay ko si Enzo, importante siya sa buhay ko. Okay, hihintayin ko kung ano ang pasya mo, but I will assure you na magiging maayos na tayo. Kayo na ang priority ko kapag naayos na ang relasyon nating dalawa. Para naman ito sa anak natin, I hope na mapag-isipan mo itong mabuti. I have to go. Napatingin na lang ako sa pinto na sumara, napahagod ako ng buhok ko, hindi ko napaghandaan ito. Pinapaikot lang nila ako sa palad niya. Nagsisi ako kung bakit sinunod ko si Nadia na pirmahan ang marriage contract kahit hindi kami ikasal sa simbahan or sa huwes. Knowing them kaya nilang gawin yun, yun naman kasi ang kasunduan namin. Lalayo siya at hindi na magpaparamdam sa amin ni Enzo, pero pipirma ako sa marriage contract. Pero hindi niya tinupad ang usapan namin, pero ayokong malayo ang anak ko, siya ang mas importante kaysa sa sarili kong kaligayahan. Wala na akong mukha pang may haharap kay Marcela, dahil isa akong duwag at gago. Gusto ko lang namang magkaroon ng anak pero ito ang kapalit, umalag ang balikat ko na paiyak na ako ng tuluyan. Huli na para magsisi ako dahil wala na si Marcela. Hindi ko na siya makakasama, kaya kahit gustuhin ko man na balikan si Marcela, hindi ko magawa, dahil kasal ako kay Nadia. Ayokong maging second choice si Marcela, siya lang ang una, wala ng iba. Pumasok ako sa silid ni Enzo, narinig ko agad ang iyak ng anak ko, kaya nagmadali akong pumasok sa loob. Napahinto ako nang makita ko si Nadia na buhat ang anak namin, kumakawala si Enzo habang umiiyak. Mama, sambit ng anak ko habang umiiyak, lumapit kaagad ako. Nadia, anong ginagawa mo dito? Napatingin sa akin ang anak ko, inabot niya ang maliliit na kamay. Kinuha ko mula kay Nadia si Enzo, napasubsob ang mukha nito sa dibdib ko. Sash, baby daddy's here. Dinadalaw ko ang anak ko, may karapatan din ako, Nathaniel, I'll be staying here. Bakit ka dito mananatili? Ayokong magtaas ng boses, baka mas umiyak si Enzo. Ayaw kasi nito nang nakakarinig ng nagsisigawan. I am your wife, so natural dito ako magstay. Hindi ko na ito pinansin. Lumabas na ako at pumunta sa silid ko. Dito ko na lang patutulugin si Enzo. Anong ginagawa mo dito? I have so many guest room here. Mamili ka na lang kung saan mo gusto. Buti na lamang nakatulog na si Enzo. Inayos ko muna ang pagkakahiga ng anak ko, bago ako tumayo at lumabas ng silid ko. Sumunod naman si Nadia sa akin. Sinarado ko ng dahan-dahan ang pinto para hindi ito gumawa ng ingay. Ano bang gusto mong palabasan, Nadia? Hindi porket kasal tayo sa papel lang yun. Hindi ka tumupad sa usapan natin, pinirmahan ko ang marriage contract na yun kapalit ng paglayo mo at sa akin si Enzo. Ngayon bakit nandito ka? Nanggugulo, ikaw pa ang may ganang manghamon sa akin. Galit na galit ako sa kanya, wala siyang isang salita. Sorry Nathaniel, may dahilan ako kaya ko ginawa yun. Mahal kita at si Enzo. Kahit hindi ko man pinaramdam kay Enzo ang pagmamahal ko, mahal ko siya. Gusto kong bumawi sa inyo. Please Nathaniel, pagbigyan mo ako. 8 buwan pagkatapos yun hindi mo na ako makikita pa. Tutupad ako sa usapan natin, pangako. Nakita kong napaluha si Nadia. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nagdadalawang isip ako kung papayag ako sa pakiusap niya. Hindi siya tumupad sa una naming kasunduan, baka ganoon din ang gawin niya. Hindi ko alam Nadia kung magtitiwala pa ako sa iyo. Wala kang isang salita. Nangangako ako Nathaniel, tutuparin ko yun, please para sa anak ko. Napansin kong pamayat si Nadia. Mapayat na siya dati pa pero mas pamayat pa siya ngayon. Ngayon ko lang napagmasdan ang hitsura niya, malalim ang ilalim ng mata nito. Hindi ko napansin ito nang nagpunta ito sa opisina. Siguro dahil may makeup ito noon. Ngayon kasi ay wala itong nakalagay na makeup, tanging lipstick lang ang mayroon siya. Which is weird dahil dati kahit nasa bahay lang siya may makeup ito. Nang napansin niyang pinagmamasdan ko ang kabuuan niya. Bigla itong nagpaalam kaagad, kailangan kong magpahinga. Good night. Nagmadali itong pumasok sa loob ng silid niya. Anong nangyari? Namasyal muli kami ni Nathan sa parke kung saan lagi naming tinatambayan during weekends. Hindi ko na nakikita dito si Weng ilang linggo na din. Ano kayang nangyari sa kanya? Namimiss ko ang alaga niya. Dalawin ko kaya siya sa bahay ng amo niya. Baka nandoon yun.
Halika anak, puntahan natin si Tita Weng, dalawin natin. Pagkarating namin sa bahay ng amo ni Weng, sinalubong kami ng security guard na nasa gate. Good morning ma'am, ano pong kailangan nila? Itatanong ko lang kung nandyan si Weng, sabihin mo kaibigan niya. Opo ma'am, narito po siya. Saglit lang po, tawagin ko. Ilang saglit ay dumating na ito at kasama niya ang nakangiting Weng. Marcela, napadalaw ka. Pasensya na, ang tagal nating hindi nagkita. Tuloy ka muna. Nag-aalangan akong pumasok dahil baka nandito ang amo niya. Parang napansin naman ni Weng ang pag-aalangan ko. Huwag kang mag-alala, wala ang mag-asawa dito. Nag-out of town sila. Sinama nga ang alaga ko kaya nalungkot ako. Buti na lang dinalaw mo ako. Kasama pa ang poging baby na ito, oh. Nginitian naman siya ng anak ko. Nalungkot ako dahil hindi ko makikita si Enzo. Pasok muna kayo. Tamang-tama, nagluto ako ng pansit. Iyon ang gusto ko kay Weng, napaka-maasikaso niya sa bisita. Hindi ba nakakahiya at nagpapasok ka ng bisita? Baka maabutan pa tayo ng amo mo dito. Ayos lang naman, tsaka hindi pa uuwi ang mga yon. Siguradong magha-honeymoon ang mag-asawa. Baka nga pagdating dito buntis na ang amo kong babae. Ang swerte naman ng asawa niya dahil mahal na mahal niya ito. Naalala ko na naman si Nathaniel. Hindi niya ako minahal ng lubos. Akala ko lang mahal niya ako. Nalungkot ako sa isipan na ako lang ang nagmahal ng totoo sa kanya. Napansin kong wala man lang picture ang amo ni Weng. Ang tanging ang anak lang nila ang may picture. Dahil sa curious, tinanong ko si Weng. Bakit walang picture ang amo mo? Tanging si Enzo lang ang meron. Ewan ko ba kung bakit, yun din ang tanong ko kay Manang kung bakit wala man lang picture ng mag-asawa. Kahit man lang wedding picture, sabi sa akin hindi daw mahilig ang mag-asawa. At huwag na daw akong makulit at pakialaman pa ang mga bagay-bagay sa amo namin. Kaya nanahimik na lamang ako. Naalala ko si Nathaniel, may wedding picture kami na nakadisplay sa sala at sa silid namin. Nakaramdam ako ng paghihinayang, pero bakit ba ako manghihinayang? Si Nathaniel ang umalis sa buhay ko, hindi naman ako. Ano ang panghihinayangan ko doon? Hindi niya ako minahal ng buong buo. Kung hindi man kami magkaanak, hindi rason na iwanan na lamang niya ako. He promised me sa hirap at ginhawa he will love me no matter what. Yun lang pala ang katapat ng binigay kong pagtitiwala sa kanya. Ako lang pala ang nanghinayang. Alam mo, pansin ko lang sa mag-asawa, hindi sila masyadong sweet sa isa't isa. Madalas naririnig kong nag-aaway sila. Hindi ko alam ang pinag-aawayan nila. Minsan hindi na nila naiisip ang alaga ko. Kaawa-awang bata. Kulang na sa pagkalinga, kulang pa sa atensyon. Kaya nga kahit yaya lang ako, binibigay ko ang pagmamahal at atensyon sa bata. Ang swerte ng alaga mo sa'yo. Napatingin ako kay Nathan na nakatunghay sa akin. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Mahal na mahal ko si Nathan. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng atensyon at pagmamahal. Yumukod ako para